Inwestiyon ng isang kongresista ang inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos na unprogrammed appropriations nitong mga nagdaang taon. Ilang public works daw kasi na pinondohan nito ang nadadawit sa maanumalyang flood control projects. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Kamara, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano na ang update dyan? Pops J, accountability. Ayan ang panawagan ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ito raw mismo ang pumirma para sa 2023 to 2024 budget na kung saan ang ilan sa mga unprogrammed appropriations ay nauugnay ngayon sa maanumalyang mga korupsyon. Gate ni Congressman Tino, nagkaroon ng malawakang pag-abuso sa mga unprogrammed appropriations na presidente mismo ang personal na nag-aproba. Umabot kasi yan sa higit 3,700 na TPWH projects na nagkakahalaga ng 214 billion pesos sa loob ng 2 taon. Sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, tumanggap ang DPWH ng 61.4 billion pesos sa unprogrammed appropriations noong 2023 at lumobo pa yan sa 153 billion pesos sa 2024. Karamihan sa pinondohan ay flood control projects at konstruksyon ng mga kalsada at multi-purpose building. Ang mga ito, lump sum allocations na walang line items sa General Appropriations Act o walang readily available na listahan ng mga laman. Kaya walang full transparency kung saan inilagay ang napakalaking mga halaga nito, ani Tino. Narito ang kanyang pahayag. Hamon kay Pangulong Marcos Jr. mismo ay una, aminin ang kanyang naging papel sa pag-aproba ng mga karagdagang proyektong ito, mahigit 3,000 mula sa kanyang presidential pork barrel. Ito po ang tawag natin and we think eksakto ito dahil nga in the end it is only the president's discretion that will determine kung paano ginagamit ang unprogrammed appropriations. Samantala, muli namang idiniin ng Ako Bicol Party List na dapat bigyan ng due process ang nagbitiw na kinatuwa nito na si Representative Zaldico. Inilabas yan matapos ang naging pahayag ni Representative Duke Frasco na sinabing hindi sapat ang pagbibitiw nito sa Kongreso o i-absuelto nito. Kasama nito na si Ako Bicol Party List, ang kanilang party list na Ako Bicol Party List na umano'y naging kasangkapan nito para sa mga ginawa nitong pag-aabuso. Pops J, kanina nga ay kinumpirma na rin ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na magkakaroon na nga ng papalit dito kay sa nagbitiw na si Zaldico. At ayan nga ang kanilang third nominee na si Attorney John Chan. Ang third nominee nito at inaasahan na sa mga susunod na araw ay makikita natin siya dito sa Kamara. Pops J. Arles, unahin muna natin para sa kaalaman ng ating viewers. Sa simpleng paliwanag, ano ba itong tinatawag na unprogrammed appropriation? Pops J, ang program appropriation, ito yung mga standby na budget para sa mga programa ng mga ahensya na kinakailangan, O sa madaling sabi, sa ating mga bahay, ito yung mga extra nating pera na maaari nating gamitin kapag meron tayong mga loan, bonuses, o mga ilang extra na kinikita, Hindi ito yung basta-basta lamang na ginagamit o inilalabas. Pero nakita natin na sa mga nagdaang budget season at kahit sa taong ito ay nandoon ang mga ito. Arles, linawin din natin, wala namang masamang ilaan sa public works itong pondong ito. Pero bakit yan na question ni Congressman Tino? Ang kaibahan kasi nito, Pops J, itong mga unprogrammed appropriation ay wala itong full transparency. Hindi ito talagang specified kung saan nga talaga inilalaan at paano ang nagiging liquidation process ng mga ito. Kaya naman ito ay talagang prone daw sa mga korupsyon at yung mga ahensya, kagaya na lamang ng DPWH, ay pwedeng magsingit ng mga ito na dapat matatandaan natin ang proseso kasi ng pagkakaroon ng budget ng kahit ng anong ahensya ay dadaan dapat ito sa Local Development Council at ang Regional Development Council. Pero sa naging pahayag ni Representative Antonio Tino ay hinihintay pa natin ang tugon ng Malacanang. Arles, nasabi ba ni Congressman Tino saang mga lugar na ibigay yung kine-question ng Public Works mula sa unprogrammed fund? Actually, Pops J, ito yung mga proyekto
na ngayon nga ay nahahabla daw at nakikita natin yung iba ay substandard at ghost project. Mayroon ito sa Region 3, Region 4B o Mimaropa, Region 5, Region 7. At sa ngayon, Pops J, ay talagang ito raw yung mga nakikita nga natin na may mga anomalya. Hindi nga natin makita ang ilan daw dito kung nasaan nga ba talaga, pero napaglaanan ng pondo at inaasahan na mahaba-haba pa ang proseso bago mabawi o mapanagot ang mga may kinalaman dito. Arles, ngayong taon ba magkano ang inilaan para sa unprogrammed fund? Sa ating tala, Pops J, no, at sa pakikipanayam kay Representative Antonio Tino ay mayroon daw 363 billion pesos na nakalaan para sa unprogrammed appropriations, no, at inaasahan na talagang masisuri pa ito at dadaan sa butas ng karayom. Lalo pa ngayon na nagpapatuloy dito sa Kamara ang plenary the budget debates para masiguro na wala ngang mga maanomalya ng mga pondo na nakapasok sa mga inire-request ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Arles, sa ibang issue naman, may sagot na ba ang mga kongresista, lalo na si Congressman Romualdez, sa plano ng Senado na ipatawag siya mismo sa Senate hearing? Sa ngayon, Pops J, ay hinihintay pa natin ang tugon niya dyan, no? Pero maaasahan natin kung magkakaroon man, ibibigay natin agad ang impormasyon na yan. Pero nakausap din natin, since nasa isang press conference tayo kanina kasama si Representative Antonio Tino, ayon sa kanya, marapat lamang, no, at dapat ipatawag ang lahat ng dapat ipatawag at sagutin ang lahat ng dapat sagutin para mabigyan ng pagkalinaw at maresolba ang agam-agam ng taong bayan patungkol sa mga maanomalyang flood control projects dahil simula pa lamang raw ito ng mas malalim at marami pa mga problema na dapat silipin ng pamahalaan. Arles, na hot seat din itong iniwan ni Zaldico na Ako Bicol Party List dahil gusto silang paimbestigahan. Anong sagot nila rito? Ang kanilang panawagan, Pops J, ay syempre itong due process daw, no? Dahil kagaya ng sinumang mga individual, innocent until proven guilty daw itong si Representative Zaldico. At ang kanyang pagbibitiw nga raw ay isang sakripisyo. Pero inaasahan natin na kung ito man ay imbitahan ng Senado o ng Kamara para sa investigasyon nito o maging ang ICI na kalaunan ay hahawak ng lahat ng investigasyon sa lahat ng infrastructure project ng pamahalaan ay sisipot ito. Kahapon din, Pops J, ay nagkaroon na din ng formal recommendation ng ICI para nga makasuhan itong si Representative Zaldico. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.